Ito yung unang-unang ilalagay pag nagko-code kayo, yung include iOS stream using namespace std. Hindi siya magra-run kung wala rin nito, tsaka yung return 0. So dito, gumamit ako ng double and char. Ang pangalan naman ng variable is numeral 1, numeral 2. Sa char naman is OP. Yung unang cout dito, nalalabas pag niran mo, ito yung enter first number. Yung cin naman na numeral 1, yun yung pwede kang maglagay kahit anong number pa. Dito naman sa pangalawang cout, enter an operator. Pwede kang pumili kung multiplication, division, addition, or subtraction. Sa cin naman, yung OP na yan, yun yung pwede kang maglagay ng operator. Pwede kang pumili sa apat. And sa pangatlong cout, enter second number, kagaya lang ng nauna akong sinabi. Enter numeral 2, ganun. Pwede kang maglagay kahit anong number pa yan. At gumamit din ako ng if else. And dito, lalabas yung result na pwede rin maging result or error division by 0 is not allowed. It's not allowed. Yun yung pag nag-divide ka sa 0, lalabas yun. Yan yung invalid operator naman kapag naglagay ka ng ibang operator na wala sa code. So ito try natin siyang i-run. Ayan, yung unang cout, nandito siya. Pwedeng maglagay ka ng 12. Enter. And ayan yung mga apat na operator, pwede kang pumili dyan. So pipiliin natin yung multiply, enter. And ayun yung pangatlong cout na enter second number. Yung cin naman nito, pwede kang mamili kung anong number ilalagay mo. So ito try natin 22, enter. At ayun yung result niya. Pangalawa naman natin ito try yung error division by 0. So ito try natin i-run ulit. So ilagay natin 25. Divide. Enter. And the second number naman is 0. And lalabas yung error division by 0 is not allowed. So ito try naman natin yung invalid operator. Tatanggalin muna natin to and niraran natin ulit. Ayan. Kagaya lang ng kanina, maglalagay ako ng 11. Dito try natin ng kakaiba or number na lang ilagay natin para mag-invalid siya. Enter second number kahit ano pa yan. And yan. Lalabas yung invalid operator. And that's it. Thank you, sir.